Ituturo ko sa iyo yung tatlong paraan kung paano ka kikita online kahit nasa bahay ka lang. At yung ikatlo, siya yung pinakamadali. Okay? So dapat tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. So una na dyan ang dropshipping. Okay? Ang dropshipping is nagbebenta ka online, anywhere else, kahit nasaan ka, and kahit saan mo gusto ibenta, kahit nasa bahay ka lang, basta meron ka lang internet. Usually, magbibenta ka ng hindi mo hawak yung product. Okay, so paano siya nag-work? Una dyan ang international dropshipping. Okay, pag sinabi international, pwede ka magbenta kahit saan sulok ng mundo. Okay, kahit nasa probinsya ka, nasaan ka man dito sa Pilipinas, or nasa ibang bansa ka, pwede mo siya gawin. So ito yung pinakamahirap, pero pag nagawa mo, worth it siya talaga. Okay, so paano siya nag-work? Una, kailangan mo ng website. Okay, so yung website yun yung online presence or online tindahan mo, online store. So usually, nagsasubscribe yung iba sa Shopify, may mga online platform na application na pwede kang gumawa ng website, drag and drop lang yun. Okay? So halimbawa, meron ka ng store. So ganito siya nag-work. Magkakameron ka ng website. Okay? Ayan. So usually, meron ka dyang store, may mga, nandyan yung product mo, tapos, dyan bibili yung inyong mga customer. Okay? So mamaya, mas explain pa natin ng mas maayos yan. Tapos, yung mga bumibili dyan, syempre, marireceive nila yung product. Okay? So, saan ngayon magagaling yung product? Tapos, magbabayad sila dyan. Of course. So, ganito siya nag-work. So, ito yung online store mo. Nag-subscribe ka sa Shopify, gumawa ka ng product. So, saan galing yung product? So, napakadaming third-party app dun sa Shopify, mga partnership. Tulad sa AliExpress, yan, kung familiar ka na doon. Yung AliExpress is China products, China store. Okay? So, halimbawa, ito yung AliExpress. Yan, AliExpress. Dito sa AliExpress, meron ditong millions, okay? Meron yung millions of products, okay? So, ang mangyayari lang dyan, may mga application ka na i-download dito sa Shopify, yung mga third-party app, okay? Na i-install mo lang dito, tapos magiging connected na siya doon sa AliExpress, or marami pa, hindi lang AliExpress, okay? So now, pipili ka ngayon sa AliExpress, dito sa AliExpress na to ng products, okay? Pag may nagustuhan ka dyan, yun yung isisync mo dito sa store mo para ma-upload dito mismo sa store mo na yan, okay? Yung sa store mo na yan, kapag naka-upload na, yun ang ibibenta mo. So usually, halimbawa, bumili ka, yung product dito sa AliExpress is, lagyan natin yan, AliExpress. Yan. Yung sa AliExpress, halimbawa, bumili ka may nakita kang product na worth $1. Okay. Sabihin natin, 60 pesos, siguro ang $1 na yan. So, yung $1 na yan, naka-upload na ngayon sa iyong store. Ngayon, pipresyuhan mo ngayon sa store mo ng pwedeng, halimbawa, gawin mong yung $1, pwede maging $10. Okay? Or $20 usually para mas maganda, mas malaki yung profit. So ngayon, meron kang $19 margin na pwede mong paglaruan. So now, $19 na yung price dito. Tapos, ang bili mo lang dito is $1. Okay? So, hindi mo agad babayaran yan. Hindi mo agad babayaran yan. Babayaran mo yan once na may umorder na. Yun ang kagandahan. So now, halimbawa, yung customer bumili. Anywhere else, sabihin natin sa US, yan. Bumili sa US, isang customer. Yan. Nagustuhan yung product mo dito. Okay? Nagustuhan nyo yung product dito kasi maganda yung advertising mo, na-post mo sa Facebook, or nagpi-Facebook ads ka, Google ads, o anumang advertisement ang ginagawa mo. Anyway, kailangan mo matutunan yun. Okay? Pero ito muna, yung concept lang para maunawaan mo. Now, bumili siya dyan sa store mo. Okay? Pagkabili, saka mo siya babayaran dun sa AliExpress. Okay? Siyempre, itong tao na ito, nagbayad na yan. Nagbayad ng $19. Pumasok na yan sa account mo. Okay? Papasok na yan sa account mo. Yung, kung meron ka nang nakalagay dito na third-party payment gateway naman. So, ibang usapan pa ulit yun. Kaya sabi ko, ito yung pinakamahirap. Pero pag nagawa mo, na-research mo, worth it talaga siya. Okay? So now, maiiwan ngayon yung $19 sa account mo. Tapos yung $1, yun yung ipapambayad mo dito sa AliExpress. Okay?
may tira ka ngayong $18. Now, yung $1 na yun, itong si AliExpress, ang gagawin naman ni AliExpress is magko-connect siya ngayon kasi yung AliExpress, diyan nagtitinda yung mga malalaking stores China. Okay, malaking manufacturing mga company. So, ang gagawin nun, i-connect ngayon ni AliExpress kasi may mga login details din yung mga manufacturing company na yun, yung mga giant company sa China, nakikita nila kapag may umorder sa AliExpress. Ngayon, ang gagawin nun, papasok yung system nila na may umorder. Ito yung seller sa China. So, ang gagawin naman yan, ipapadala dun sa address nitong tao na ito na in-input dito mismo sa website mo. Okay? So, ipapadala niyan, kaya marireceive niyo yung product. Okay? So, may mga partner na courier na yun, hindi mo na kailangang problemahin yun. Sila na may ang bahala dun. So, ngayon, kung nakita mo yung cycle, umikot lang siya. Okay? Hindi mo na hawakan yung product. Meron ka lang product image na naka-upload dito. And kumita ka ng $18. Although $18, mag-advertise ka pa, kaya dapat alam mo yung number mo. Magbabayad ka. Halimbawa sa Facebook ads, gumastos ka maximum $10. So may naiwan ka pa rin na $8. Okay? So kung halimbawa in total, nagbayad ka doon sa mga charges pa. So halimbawa, sabihin natin kumita kang $6. Oh. Kada sales, may 300 pesos ka. Mahigit. Okay, almost 400. So now, kapag malaki yung budget mo sa advertising, talagang para ka nagpiprint ng money. Okay? Lalo na kapag natagpuan mong product is mataas talaga yung demand. Okay? Yan yung international drop shipping. Now, dako naman tayo dun sa pangalawa. Okay? Pangalawang paraan para kumita ka kahit nasa Pilipinas ka, kahit nasa bahay ka lang. Okay? So ngayon, hindi na natin itong matatawag na drop shipping. Okay? So kasi ngayon, hawak mo na yung product. Okay? Pero mas madali ito kahit hawak mo yung product kasi wala masyadong technicalities na napakadami. Okay? Kunti lang. So meron pa rin. Okay? So now, una, kailangan may website ka pa rin. Shopify. Okay? Shopify pa rin. So maglagay na tayo dito ng Shopify store. Okay? Tulad na nabanggit ko kanina, nandyan yung mga store mo. Ayan. Ayun yung mga product mo. Now, dito sa Shopify store mo na to, yung mga product na nandyan is dapat hawak mo na. Pero hindi naman kailangan hawak mo agad. Okay? So, usually ginawa ko to personally. Okay? And dito din ako kumita ng napakaganda. Okay? Now, ang gagawin mo, maghahanap ka ng murang products. Saan ka maghahanap ng murang products? Pwedeng sa Lazada, Shopee, TikTok, or sa Alibaba, China. Okay? So sa Alibaba lang, hindi ko suggested agad kasi meron dong upfront na malaking quantity agad. MOQ o minimum order quantity. Pero mas mura doon. Kapag malaki na ang benta mo, malaki na ang punan mo, pwede mo nang gawin yun. Kung meron kang winning product or meron ka nang na-build na brand. Okay? So ito yung ginagawa ko before. Umorder ako sa Shopee, nagpa-product research ako, tingnan ko kung ano yung pwede kong ibenta, tapos o-order ako niyan mga 2 piraso lang. Or kahit hindi muna ako umorder. Ang gagawin ko, kukunin ko lang yung product images, descriptions, kapagandahin kong store ko. So dapat marunong ka gumawa ng gandang store. So dapat may alam ka rin sa pagbebenta. Okay? Psychologically, dapat alam mo kung bakit bumibili ang tao. Pag may store ka na, okay, meron kang nakaabang na pambili sa Shopee or Lazada or TikTok. Now, baka naman na itatanong mo, mas mura dun eh, mas mura dun. Yes, mas mura talaga dun. Okay, halimbawa ang presyo dun is nabili mo lang na 50 pesos, ibibinta mo dito ng 1,000. Wow, laki ng profit. Pero may bumibili, maniwala kayo sa akin before, hindi ko nasasabihin yung product, may punan ako dati na benta, ang price, ang bili ko lang is 100 pesos. Okay? Pero may bumibili at maganda pa ang review. 100 pesos ang bili ko sa Shopee, Lazada, and sa Alibaba, mas mura, 50 lang. Pero naibibenta ko siya ng, guess what? 1,299. And before, nakakabenta ako ng 300,000 pesos in one day. So, okay, pwedeng maniwala ka at hindi, pero yun yung story ko, okay? And doon ko na patayo yung bahay ng nanay ko, and nakapag-build ditong aming business, okay, dito ng company. Yun din yung isang, kumbaga, way, yung isang naging
paraan ko para mag-boom, okay? At mag-continuous. Although hindi laging pa ganun, ups and down, pero ayun, kapag nakahanap ka ng isang magandang product na pwedeng magsimula sa'yo para lumipad ka, good yun, okay? So ito yung, inano ko lang sa experience ko, okay? So now, nakapagbenta ka ngayon. Hahanap ka ng magandang creatives or video, okay, ng product, images man yan, okay? Kaya dapat pag-aaralan mo kung paano mag-market. So now, nag-advertise ka ngayon sa Facebook. Advertise ka ngayon sa Facebook, sa FB ads, or nagpo-post ka lang. Pwedeng post lang muna sa mga groups, basta susolusyonan mo lang yung problema nila. Although ngayon, mas mahirap na talaga ngayon kasi ang dami ng competition. Pero naniniwala ako na kada yung sinasabing mahirap, nakikinig ko sa ibang mga is reason lang yun para gumaan ang loob. Para hindi na para magreklamo lang. Pero laging merong way para magawa ng paulit-ulit yung ganito. Okay, kailangan mo lang hanapin at alamin. Now, nakapag-Facebook ads ka or nakapag-post ka, may bumili ngayon. Okay? May bumili. Ngayon, papasok niya sa system mo. Yung tao na ito, bumili ng product sa'yo. Dito. Yan. Ngayon, na-receive mo ngayon sa dashboard mo yan. Order eh. Na-receive mo ngayon. Ngayon, nakita mo na sa dashboard mo, excited ka ngayon. Okay? So, halimbawa, benta mo 1,299. Yan, pesos. Saan ka ngayon? Pwede ka ngayon gumawa pwede ka ngayon umorder na agad dun sa Shopee or Lazada or TikTok. Mas maganda, mas malapit lang yung supplier. O kung meron ka naman puhunan, mas maganda, may stock ka na kahit isa hanggang dalawa lang. Okay? So, ngayon, pagbili mo, yun ngayon ang ipapadala mo dito sa tao na to. So ngayon, ang tanong, paano mo siya mapapadala? Wala ka namang, motorin mo kapag Mindanao, tapos nasa Quezon ka or nasa Manila ka. Okay? So ganito ang gawin mo. Additional technicalities lang, pero hindi naman siya technicalities, connection lang. So ngayon, pwede kang lumapit sa Flash and JNT. Mag-create ka ngayon ng VIP account. Although may minimum sila, so, pwede mo naman pakiusapan na nag-uumpisa ka at pwedeng pagbigyan ka nila. Or kung ayaw mo naman, may mga third-party app like yung, alam ko, tanda ko pa nung ginamit ko, Check Me Out, Payo, pero mahal nga lang ang shipping kasi additional cost, 2 patong eh. Or LBC, pwede din naman. Okay? Magtanong ka sa LBC. Ngayon, pag may account ka na, dito, halimbawa yan, may account ka, halimbawa sabihin natin VIP ka ng JNT. Kasi kami, personally, JNT ang gamit namin. Dati nag-flash kami. Pero yun, nag-stick na kami sa JNT. Okay? Kasi mas natututukan namin. Kami din tinututukan. Yan. Now, pipick upin ni JNT ngayon dun sa inyong warehouse o sa bahay mo. Okay, pipick upin yung biniling product dyan sa bahay mo. Tapos, kukunin ni JNT, tapos ipapadala dito sa tao na to. Okay? Sa umorder. Ngayon, yung pera na yon, yung ibabayad dito ni customer, ibabalik ngayon sa JNT. Si JNT ang kukuha ngayon ng bayad. Okay? Tapos si JNT naman ang magre-remit sa'yo, yan, sa'yo mismo, sa iyong account, magpo-provide ka ng bank account mo. I-remit sa iyong account mismo. Okay? Bawas na yung shipping fee, bawas na yung kung ano mang mga fee. COD fee, yan. Cash on delivery, okay? Hindi magbabayad yung customer kapag na-receive na yung product. Ayan. Yan yung isang paraan para kumita ka. Okay? So, kasama pa rin ito, turo ko na rin yung isa. Okay? Kung wala kang Shopify store, although ito, dati kasi mas madali. Okay? Ngayon, additional na lang. Okay? So now, halimbawa, hindi Shopify ang ginamit mo. Dito natin. So, ang pwede mong gawin is magawa ka ng store sa Lazada, Shopee, and TikTok. Okay? So now, meron ka ngayong gagawa ka ngayon ng store sa Lazada, Shopee, TikTok. Meaning, magiging seller ka. Okay? Pag sinabing seller, doon ka magbibenta ng product. Ang ganda dyan, meron din sa loob niya na pwede ka mag-ads. At the same time, may free traffic yan. Basta marunong ka lang, pag-aaralan mo lang paano ma-optimize ang store. Okay? So, dyan naman, hindi mo na kailangan ng courier. Kasi ang Lazada, Shopee, TikTok is mayroon ng sariling courier. Kailangan lang may stocks ka.
Ang kaibahan nga lang dyan is mas mura na yung pagbebenta. Mas mura na yung mga product price. Kaunti na lang yung pwede mo maging profit margin. And additional layer din ng medyo struggle ka is dati kasi hindi kailangan ng mga BIR or mga legalities. Ngayon kailangan na siya. Okay, so pero pwede naman yan, kung may kakilala ka, sole proprietorship lang, tapos mga legal documents. Okay? So yan, kaya yung pangalawang mahirap. Ayan. Pero before, ang dali lang kasi wala mga kung ano-ano. Basta mag-create ka ng account, magbenta ka. Ang ginagawa ko nga lang nun is, kukuha ako ng product sa ibang store, bukuha ko ng mura, i-stock ko sa bahay, tapos ibebenta ko rin, same store din na kung Lazada ko in-order, sa Lazada ko ibebenta, pero iba na yung presyo. And maniwala kayo, boy, may bumibili talaga kahit mas mahal yung product. Yun, balikan ko lang yung sabi ko rin na doon sa previous topic na baka sa Lazada na bumili. Doon sa dropshipping kanina, right? So sabi ko, baka isipin mo na sa Lazada na lang bibili or sa TikTok, Shopee kasi mas mura. Pero maniwala kayo, may bumibili. Ito na lang, bakit ang iPhone napakabili? Pareho lang naman yung function. Nakakapagtawag ka, nakakapag-chat ka, pero may bumibili. Kasi merong iba't iba. Bawat presyo na ginagawa mo, iba't ibang market yan. Okay, merong mataas ang pride, merong gusto mataas ang status, yung satisfaction, meron naman na, may ano lang talaga, may mataas yung kaya standard. Okay? So, ayaw nila ng mura. Kasi hindi, yan ang karamihan na namamali ang mga error ng mga nagtitinda online. Nagpapababa ng presyo, price war. Okay? Gumagana lang po ang price war sa mga necessities tulad ng bigas, mga kailangan ng tao. Okay? Doon lang nagkakameron ng ano. Pero pag sa mga magbibuild ka ng value, hindi nagmamatter ang price. Okay? Bumibili talaga kahit mahal. Okay? Gets ba yun? Ito yung pangatlong paraan para kumita ka naman online. Okay? Kahit nasa bahay ka lang. Now, ito naman is yung local dropshipping pa rin. Okay? So, ang pwede mong gawin is, di ba kanina, nung una is, international, hindi natin hawak ang product. So, sa local, hindi natin magawa kasi hawak natin yung product. Ngayon, hindi mo na rin hawak ang product. So, paano? So, doon sa dropshipping international, ang gagawin mo lang is, ang mangyayari lang, mag-rent ka ng warehouse. May mga ganong company na pwede kang mag-rent ng warehouse. Okay, so kumbaga, bibili ka ng product, okay, pwede Shopee, Lazada, TikTok, or Alibaba yung stocks kung kanino man supplier. Tapos, diretso mo yun sa hinire mo na nirentahan mo na warehouse. Sila ngayon yung mag-take care ng iyong mga products, may inventory. So, may dashboard ka na pwede mo makita. Tapos, habang nagbibenta ka online, okay, doon ibinabawas yung mismong yung partner mo na yun na warehouse, sila nagpapadala ng product. Tapos, diretso na lang yung kita mo sa VIP account mo. So, same concept lang. So, local nga lang siya. Pwede ka magbenta local. May mga ganyang company na nagpaparent ng warehouse. Tapos, may dashboard na ipapakita sa'yo, nilalagin mo kung ilan pa yung inventory mo. So, pwede yung ganun. Kaya lang, additional cost ulit yun at additional trabaho din. Okay? Pero ito pa yung pinaka-suggested ko. Okay? Merong mga company naman na style affiliate, okay? Pero dropshipping pa rin siya. Tulad sa company namin, okay? Sa company namin, sa Bid the Grows, meron kanyang kami system. Combination siya ng dropshipping, okay? Magbibenta ka ng product, tapos meron kang profit. So, pero ang kagandahan nun, wala kang hawak na product, okay? Meron ka lang link. Ang kagandahan nito, hindi ka na rin gagawa ng sarili mong website. Okay? Hindi ka magagawa ng sarili mong website kasi ipoprovide na ng company. So, may mga ganong company. It's na dyan yung Bid the Grow, yung company na binild namin para mas mapadali ang pagbibenta online. Once na maging distributor ka, meron kang sariling website na pwede mong i-share lang, nandun yung product pag bumili, pasok agad yung commission or incentives sa iyo. Okay? At the same time, meron tayong 9 ways to earn. Kasi, combination siya ng MLM or network marketing company. At the same time, dropshipping. So, pwede mong trabahuhin both of them. Meron kang dropshipping kung gusto mo magbenta ng product or maximize yung 9 ways to earn, mag-build din ng team at the same time. So, all in talaga siya. Okay? So, pero nasa sa iyo kung alin yung pwede mong gawin dun sa tatlo na mga binanggit ko kanina. And ito talaga yung pinakamadali, yung gandong concept. So, maraming company naman, hindi ko sinasabing Bid the Grow lang. Pwede ka mag-search, okay? Pwede ka mag-search
ng iba't ibang company na may mga ganyan. Okay? Nagpapa-dropship talaga siya na malaki ang profit margin din. Okay? Doon sa amin hanggang up to 50%. So meaning kung makapagbenta ka ng 1,000, meron kang 50% na commission kapag nasa pinakamataas kang account. And ang isang features na meron kami na para unique at wala talagang katulad is meron kaming telesales team. Okay? Telesales team meaning every time na makaka-order, may pa-order ka sa customer, hindi mo na namin ipapaship yan. Tatawagan muna ng aming telesales team para i-upsell or dagdagan yung order. Kapag nadagdagan yung order, wala kang ginawa, mas tumaas yung commission mo kasi mas tumaas yung benta ng pa-order mo. Halimbawa, nakapagbenta ka ng isang products, tapos tinawagan ng telesales namin, na-upsellan, naging 5 yung product or 4, so nakabenta ka ng 3 nang wala kang ginawa. Okay? So yun, wala ka pang makitang ganun. Kaya yun, pwede mo i-check yung Bidagrow. Visit ka lang sa bidagrows.com. Ayan, makita mo dyan. Sa free account, mag-create ka muna ng free account. Tapos, nasa sa iyo kung mag-upgrade ka sa higher account. Okay? But it's up to you kung ano yung mga opportunity na papasukin mo based sa 3 itinuro ko sa iyo. Siyempre, kapag member ka ng Bidagrow, meron ka ding training na mapapanood. So, magpo-provide kami ng training. Ako mismo yung magti-train sa inyo based sa experience, sa advertising, kung ano man yung meron na skills and knowledge ako, ituturo ko sa iyo nang walang pagdadamot. Okay? And anyway, yung ating website is hindi siya typical website lang. Pwede kang maglagay ng Facebook Pixel kung ikaw ay advanced marketer na. Google Pixel, Google Tracking Pixel, meron din siya. Okay? Hindi yung basta sinishare mo lang yung link tapos o-order doon. Yung sa'yo, pwede mo magamit talaga sa marketing. Okay? Sarili mo yung pixel, sarili mo yung tracking. Okay? Sa advanced na yun. Pero matututunan mo naman yung paano mag-Facebook ads, paano yung mga basic fundamentals. Ituro natin yan dun sa ating account. Kasi pag meron ka ng account, malalagyan mo yun doon at mapapanood mo. And libre na din yung mga advertising materials mo, mga video ads, images, magbibenta ka na lang talaga at maghihintay ka ng commission mo. Nasa sa iyo kung gagastos sa Facebook ads or sa advertising or magpa-post ka lang, magre-repair ka lang, it's all up to you. Ayun lang, and click mo yung link or visit sa bidagrows.com, mag-create ka ng account, panoodin mo yung presentation at para malaman mo kung para sa iyo yung business na ito. Yun lang and bye-bye.